Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni CG Santos. Tungkol ito sa mga pahayag ni Congressman Toby Chanco na makikita mo meron siyang delikadesa. Kahanga-hanga talaga. Sana siya na lang naging speaker. So ito, mayroong mga kumausap sa kanya na pwede ba lalaban sa speakership. Kailang ayaw niya. Bakit? Sabi niya, ako ang number 1 na nagsisigaw tungkol sa korupsyon sa Congress. In fairness, naunang nagsalita itong si Congressman Toby Chanco against corruption. Sumunod lang itong si Congressman Barsaga, yes, nga mas napansin kasi nga kakaiba yung style. Kailangan naunang nagsalita si Congressman Toby Chanco. So ito, makikita nyo ang kanyang prinsipyo, ang kanyang delikadesa sa pahayag niyang ito. Sabi niya, may pinakamagandang pagkakataon na makuha ang isa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas pero pinili na hindi maging oportunista. Maipagmalaki ng mga nabutenyo kung maging House Speaker ang isang Congressman Toby Chanco pero mas maipagmalaki namin ngayon bilang nabutenyo na mas pinili niya magkaroon ng delikadesa at pairalin ang prinsipyo. Ang importante, makikita sa pagbabago ng liderato sa Kongreso na may bunga ang inyong ipinaglalaban. Mabuhay kayo, Congressman Toby Chanco. Yan ang post. Isiner, ito ang pahayag ni Congressman Toby Chanco. Sabi niya, basta sinasabi ko sa lahat ng kumakausap sa akin, huwag nyo na akong isama sa listahan. Listahan kandidato na maging Speaker of the House. Huwag! Oh, diba? It's a congressman's dream to become a speaker. Pagkakataon na sana yan. Kailan sabi niya, huwag. Bakit huwag? Delikadesa. Sabi niya, I was the first. I was the most pala. First. And vocal, kailan, I don't know. Baka natabunan na siya ni Congressman Barsaga sa pagiging vocal. I was the most vocal about the issue of corruption. Baka sabihin, ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako. Para papatunayan ko na it's not about the speakership. It's about the real issue na kinagagalit ng tao. Wow! What a person he is. Mga kaibigan, may pag-asa pa ang ating bayan dahil may Congressman Toby Chanco, may Congressman Albi Benitez, may Congressman Kiko Barsaga, Congressman Ungab, Duterte at iba pa. Kaya, let's keep on fighting against corruption. Suportahan natin itong mga kongresistang ito na may prinsipyo na hindi yung posisyon ang hinahabol, kundi yung issue na labanan dahil ang problema natin ngayon, number 1 problem ng Pilipinas is corruption. Pati mismo ang Pangulo, inaamin niya na his administration failed pagdating sa korupsyon. Bakit? Sabi niya, if I was not a president, sasama rin ako na mag-rally. Sige, mag-rally lang kayo. Isigaw ninyo ang galit ninyo. Ipahiya nyo ang mga kurakot. Huwag lang ako, huwag niyong isama. Dahil hindi ako kasama dyan.
Basta gawin nyo lang mapayapa, which is correct. Kaya September 21, labas po tayo. Kung nandyan lang sana ako sa Metro Manila, sasama ako sa September 21 rally sa Luneta. Kaya lang, nandito naman ako sa Mindanao. Hanap na lang ako kung saan ang mga rallies dito na Sigaw natin, corruption. Bakit nangyari ito? Yon, tanong ng Pangulo. Bakit nangyari ito? Kaya alamin natin. Kaya may commission tayo. Ako, simple lang ang bakit nangyari? It's all about leadership. Command responsibility. Ang Pangulo, kumpiyansa, mabait niya eh. Maraming nagsasabi, super bait ang Pangulo. But kung super bait ka, at ikaw ang leader ng 116 o 120 million Pilipinos, yung kabaitan mo, inaabuso ng nakapalibot sa iyo. Yun ang problema sa ating Pangulo na sobrang bait. May napanood akong Facebook reel. Tinanong ng matapang na reporter, Mr. President, yung pinsan nyo nasasangkot sa anomalya sa flood control. How can we be sure na hindi siya sasantuhin sa gagawing investigasyon? Napakaseryosong question. Sumagot ang Pangulo, ngumiti, tumawa. He will not be spared. Yun lang. Wala sa emosyon eh. Kung ako ang sasagot noon, ipapakita ko, sabi ko, kung pwede nga sanang magmure, kahit sino yan, ako ang napapahiya dito, presidente ako, ako ang may responsibilidad, nagkakaganito dahil sa ginagawa nila, hindi pwede. Kaya lang siya, patawa-tawa lang eh. Oh no, they will not be spared. Oh no. Ganon ang style ng Pangulo. Anyway, kanya-kanyang leadership style. Yung unang podcast interview nga niya sabi niya, naiinggit ako sa mga kaibigan kong CEO sa mga corporate world. Isang salita lang nila, sumusunod ng kanilang mga tauhan. Ako, I have to convince the government employees. Anong klaseng presidente ka na? Ikaw convince mo, nakakamiss yung nagmumurang presidente. Kaya lang may aksyon, may resulta. Kaya lang, anyway, kanya-kanyang style ng leadership. So, salamat po, Congressman Toby Chanco. May your tribe increase. Dapat, sana, dadami pa ang tao na ganyan, may prinsipyo, may delikadesa. Hindi hinahabol ang posisyon, kundi ang hinahabol yung issue na dapat labanan at masolusyonan itong issue ng corruption. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. So, salamat namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging, lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may anihin. Panoorin niyo ang video na ito. Sa area sa ni Manoy Ricky ang yang itamnan og kape. So gitabangan siya ni Manoy Boy sa pag-abono og mag-spray. So akong bisit. Abono sa kape ni Ricky, gitabangan nako siya og pag-abono. So muna niyang itsura sa kape ni Manoy Ricky nga isa pa kabulan karong adlaw. Tagtunga-tunga sa kutsara sa duha ka bangag. Naa sa ibabaw ang bangag. So, isa pa siya kabulan, maayo na ang tubo. O kami nga nananom og kape, 26 na may kapamilya. O ang among tanom mga kape, 1
12,105 na kasidling. So tag 25 pesos ang kada usa. Dako-dako na gid ang among napalit sa kape. Karon nindot na gid kayo ang tubo sa among mga kape.